Kukuha po ng 10,000 bagong units ang Pasang Mazda bilang kapalit sa mga lumang jeep. Uy, Very good. Sila ka Obit to, no? At live sa Balintawak. Para bigyan tayo ng update dyan, si Atom Aralio. Kuya Atom, umagang kay ganda. Kuya Atom. Yes, good morning, Anthony. Welcome to the future. Ika nga. Ayun. Ito ang sinasabing magiging future ng mga jeepney sa Pilipinas. Ang tinatawag na e-jeepney o ang Comet na hindi gumagamit ng mahal na mga gasolina, kung hindi ay gumagamit ng isang electric motor para ito ay patakbuhin. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, imbis na usok ang lumalabas sa mga sasakyan na ito, isang tunog lamang na napakahina at hindi pa gumagamit ng mahal na gasolina o ng diesel, na kuminsan pabago-bago ang presyo. Ang tanong, kakagatin ba ito ng ating mga tsuper at mga driver? Di tanongin na natin ang kanilang head ng Pasang Mazda, ang presidente niya si Ka Obet Martin. Ka Obet, umagang kay ganda sa inyo. Well, isang magandang umaga, Atom, at kay Katunjins, umagang kay ganda. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Ka Obet. Nako, kayo po ba talagang tatangkilikin nyo itong mga e-jeepney? Ito ba ay isang viable na alternatibo para sa mga driver? Alam mo, Atom, sa mahabang panahon, ang Pasang Mazda, ang kaunahang jeepney organization, kami rin naghanap ng mga alternatibong pamamaraan para makagamit kami ng murang petrolyo. At dumating nga sa pagkakataon itong Comet, yung Global Electric Transport, at nakita namin dito, Atom, ito na yung total solution namin. Ganun, ha? Yeah, sapagkat ako may tinatawag, Katunying, 3Ps. Petrolyo, pamasahe, at higit sa lahat, itong ating environment, pollution, zero pollution, na malaking tulong sa ating kapaligiran, malaking tulong ang Comet sa driver at operator. Okay, so Ka Obet, ang balita namin, kayo ay kukuha ng 10,000 unit. Hindi ba medyo may kamahalan to? Paano naman i-afford ito ng mga super natin na arawan lamang kung kumita? Alam mo, ang napag-usapan namin ng Get Philippines ay magkakaroon ito ng financing sa parte ng mga operator. Yung may mga legitimate franchise holders. Ang gagawin natin dito para hindi tayo makaabala ng trapiko, yung lumang jeep, idadrop at isasubstitute namin ng Comet. At yung luma na yan, ija-junk na. Para hindi na magamit sa public transport at hindi rin lumikha ng mga usok. Wow, so all in kayo dito. Mukhang talagang tumataya kayo dito sa mga e-jeepney. Na-compute nyo na ba, Ka Obet, yung kita ng mga tsuper dito? Ito ba ay gaganda o medyo hihina ng konti? Well, base sa aming pag-uusap, ito yung maganda, Atom, kasi lalabas dito ang mga driver ay empleyado. At ang mga operator ay tatanggap lamang ng kanilang kaukulang boundaries sa isang araw. Walang maintenance ang operator, walang intinding sira, mamamahala rito ng maintenance ng Get Philippines. At ang driver natin, 8 hours lang magmamaneho, Atom, at sila ay makakatanggap ng mga benepisyong insurance, PhilHealth, SSS, na kailangan din ng ating mga driver sa kasalukuyan. Naku, maraming salamat, Ka Obet Martin. Mukhang very promising itong ganitong bagong sistema. Binabanggit nga ni Ka Obet. Galing na mismo sa mga tsuper natin na magandang pag-aralan kasi ang daming mga benefits. Unang-una na dyan, yung pollution. Wala kasing usok na lumalabas. At yung mga driver pa natin, magkakaroon ng isang regular na trabaho. Mamaya, ipapakita naman namin sa inyo kung ano nga ba yung mga features itong isang e-jeepney na tulad nito, ilan ba pwede sakay nito, gaano kabilis, at paano yung sistema ng pagbabayad ng pamasahe na very unique din. Mamaya, alamin natin yan sa pababalik namin. Anthony? Interesting yan. Mamaya na lang, total, itinisyan mo na. Gusto namin malaman. Kabayang Obet, maraming salamat sa iyo. Kuya Atom, thank you. Babalikan namin si Comet. Ayan. Comet. Ano ko, Anthony, paki-ano lang ayan. Ano yan? Pakiulit. Sige, di bale, mamaya na lang. Hindi ko marinig Sige, mamaya na lang. I-save mo na lang. I-save mo. Save ko na lang mamaya yung mga tanong ko. Thank you. Maraming salamat, Kuya Atom.